Ayon sa isang bagong survey, 28% lang ng mga Israeli ang naniniwala na inuuna ng presidente ng US ang seguridad ng Israel. Natuklasan ng survey ng Israel Democracy Institute na mabilis na bumababa ang tiwala ng mga Israeli sa layunin ng mga lider ng Amerika. Malaki ang ibinaba nito kumpara noong isang buwan kung saan 44% pa ng mga sumagot ang may ganitong pananaw. Noong Marso, 64% ng mga Jewish Israeli ang naniwala na inilalagay ni Donald Trump ang seguridad ng Israel sa sentro ng kanyang mga alalahanin. Ang pagbagsak na ito ay nangyari mahigit 4 na buwan matapos ilunsad ang pinagsamang operasyon ng US at Israel laban sa rehimen ng Iran at sa gitna ng nagpapatuloy na negosasyon sa pagitan ng Washington at Tehran habang nakamasid lamang ang Jerusalem. May pagdududa sa buong hanay ng politika pagdating sa mga Jewish Israeli. 81% ng mga botanteng kaliwa, 73% ng mga sentrista at 65% ng mga botanteng kanan ang naniniwalang hindi inuuna ni Trump ang seguridad ng Israel sa kanyang mga pangunahing alalahanin. Ang survey ay isinagawa mula Hunyo 28 hanggang ika-1 ng Hulyo. Kaya narito sa studio si dating correspondent Balich Lati. Si Balich Lati na itinuturing ng marami bilang pinakamalapit na kaibigan ng Israel, Donald Trump at Benjamin Netanyahu ay magkasama noong katapusan ng Pebrero. Ngayon, ayon sa survey, may mga pagsubok sa pagkakaibigan ng dalawang bansa. Oo, lagi ipinagmamalaki ni Trump na kaya niyang maging Israeli at agad maging punong ministro. Sa Israel, dahil sa taas ng rating niya sa survey, mas sikat pa siya kaysa kay punong ministro Netanyahu na ilang dekada ng nanunungkulan. Tama si Trump ukol dito. Ngunit ang nakikita nating pagbagsak ng mga numero ngayon ay hindi simpleng pagbaba lang. Mula sa mahigit 60% na naniniwalang inuuna ni Trump ang interes ng Israel, ngayon ay 29% na lang ng kabuuang mga Israeli. Bagamat may kaunting pagkakaiba ang mga Arabo at Hudyo sa Israel, mas ramdam ng mga Arabo na mas pinapaboran ni Trump ang Israel. Karaniwan ang pananaw na ito sa mundo ng mga Arabo at narito rin sa Israel, pero sa kabuuan, ilan lang talaga ang naniniwala. Kaya ang mga nasa kanan, dahil nga alam mo na mas malapit sila kay Netanyahu, iniisip nila na si Trump ay mas panig sa Israel kumpara sa mga nasa kaliwa. Pero muli, sa kabuuan, matapos ang nakita nila kay Trump na binigo sila sa issue ng Iran, iniwan ng Israel na harapin ang Iran mag-isa at pati na rin ang pagpapatigil ng digmaan. Yun sana, alam mo na, ang pinakamabisang paraan para sa Israel na mabasag ang Iranian Axis na ito. Nakakadismaya ito para sa mga Israeli. Makikita sa mga numero na hindi magiging punong ministro si Trump sa Israel. Kanina sa palabas, pinag-usapan natin ang katotohanan na si Benjamin Netanyahu ay nakipag-usap sa CNN at sinabi niya na sa mga malalaking bagay, magkasundo kami ni Trump. Paulit-ulit na mensahe ito mula sa punong ministro ng Israel. Pero ang interesting sa resulta ng survey Balich Lati ay 38% lang ng mga Israeli ang naniniwala na mas maganda ang estratehikong posisyon ng bansa kumpara noong bago ang Pebrero at talagang nakakabahala iyon. Nakakabahala talaga yon. Karaniwan sa Israel ang ganitong pananaw, lalo na't may kalamangan sila sa militar sa digmaan. Sinisira nito ang, military complex ng Iran. Alam mo, inatake nga nito ang maraming bahagi ng industriya ng mga balistikong missile, pero hindi nito naalis ang lahat. Pero sa pangkalahatang pakiramdam sa Israel at sa kabuuan, nakikita natin na nararamdaman ng mga Israeli na ngayon ay may bantang isara ngayon ng Iran, ang Hormuz. Pwede nila itong isara kahit kailan nila gustuhin, kahit nakonektado lang ito sa Israel at sa ginagawa nila sa Lebanon, halimbawa, isang bagay na parang walang kinalaman sa giyera ng US at Iran. Itong dahilan kaya pakiramdam ng mga Israeli na mas mababa ngayon ang posisyon ng Israel kaysa noong Pebrero. Pero may isang bagay pa silang di napapansin na pwedeng pabor sa interes ng Israel o makita bilang positibo. Sa huli, kung Iran ay gagawa ng 10,000 o 20,000 ballistic missiles, kaya nitong saktan at posibleng wasakin ang karamihan sa mga lungsod ng Israel agad. Ito ang isang bagay na natugunan na ng Israel. Ang banta sa pag-iral na ito, kahit na maaring ituring, ay natanggal na.
At ito mismo ay maaring ituring siyempre na isang positibong bagay bukod sa nararamdaman at pangkalahatang damdamin dito. Maraming naniniwala na pagkatapos ng US midterm elections, posibleng muling magbago ang mga bagay at relasyon. Hinihintay natin ang magiging takbo nito. Gusto kong ituon ang ating pansin sa mga kadanapan dito sa loob ng bansa. Malinaw na alam ng lahat na ang depensa ay isang malaking issue na malapit sa puso ng marami sa bansa. At tiyak na pagdating ng araw ng botohan na kailangang mangyari bago matapos ang Oktubre, ang issue ng seguridad ang magiging pangunahing iniisip ng marami. Kaugnay nito, ang partido ng mga reservist ay nakipagsanibpuwersa ngayon kay Kelly Troper, dating miyembro ng parlamento mula Blue and White at kay Yossi. Mahalaga ang partido ng mga reservist ni Hendel, lalo na sa usapin ng seguridad at pagtatanggol sa bansa. Ikuwento mo sa amin tungkol sa mga galaw sa loob ng Israel sa larangan ng politika sa ngayon. Kaya pagdating kina Yossi Hinkel at Hilly Trooper, ito ay kombinasyon ng agendang lubang nakatuon sa seguridad ni Yossi Hinkel. Alam mo, nasa unahan siya nung digmaan. Lagi niya sinasabi na hindi titigil ang digmaan hanggat di natin natatalo ang Hamas. At pagkatapos si Hilly Trooper na mula sa Blue-White Party ay mas panig sa ideya na maghanap ng kasunduan para mapalaya ang mga bihag. Mukhang napakahirap pagsamayin ang mga bagay na ito. At ngayon, meron tayong partidong ito. Hindi ako sigurado kung nalampasan nila ang threshold, pasensya na, at kung makakapasok sila sa parlamento. Pero nakita kahapon sa isang polling para sa N12, isa sa mga namunggunang media sa Israel ay maaring magkaroon, alam mo, ng pwesto o upuan. Tawagin na lang natin para sa partidong nasa gitnang kaliwa at gitnang kanan, pasensya na. Kasama dyan sina Kelly Trover, Yossi Hin, Benny Gantz, at Ed Lichtenstein. Halimbawa, ang miyembro ng Likud nakakalabas lang ng anunsyo na hindi na siya tatakbo muli sa Likud Party. Kung totoo ang partidong yan, na haka-haka pa lang ngayon, pwede silang makakuha ng 6 na pwesto. Itong 6 na pwesto, kahit na maliit na bilang kumpara sa mga pangalan na nabanggit natin dito, pero maaari silang maging kingmaker sa huli. Dahil kahit ang koalisyon o ang tinatawag nating Zionistang oposisyon na yon ay hindi makakakuha ng 61 miyembro para makabuo ng koalisyon sa susunod na eleksyon. Kaya maaari silang maging kingmaker. Dagdag ko lang, malamang magbabago ang koalisyon at oposisyon pagkatapos ng eleksyon dahil gusto na ni Netanyahu na bitawan si Ben-Gvir at posibleng pati si Smotrich. Matutuwa siya kung maalis ang kahit ilan sa mga partidong Haredi. At kapag nangyari yon, kung magkaroon siya ng pagkakataon na bumuo ng koalisyon kasama ang bagong center-right, kung ito ay mabubuo, kasama ang ilang miyembro ng oposisyon, maaaring magkaroon ng isang unity government. Halimbawa, si Isaacov ay hindi nagsabi hindi siya handang makipagkoalisyon kay Netanyahu. Handa rin siya makipagkoalisyon kina Yossi Hinel, Benny Gantz at iba pa. Maaring mabuo ang ibang koalisyon bukod sa nakikita ngayon. Iyan ang inaabangan natin matapos ang eleksyon sa Oktubre. Pinapanood namin ang lahat ng kaganapan gaya ng dati. Salamat, Correspondent Balich Lati.